Sa mundong puno ng lihim at pagtataksil, may isang asawa na piniling maging matatag kaysa magpatalo sa sakit. Isang kabit ang inakalang siya ang panalo. Pero sa huli, sino nga ba ang tunay na nagtagumpay? Ito ang Ever After Tales, kung saan ang bawat sugat ay may katumbas na hustisya. Naaalala pa ni Victoria ang araw na unang pumasok si Kendra sa kanyang opisina. Sariwa pa ang amoy ng kape at ang pino. Malinis na linya ng kanyang bagong opisina. Si Victoria, sa kanyang maaliwalas na puting business suit, ay nakaumang sa harapan ng isang napakalaking salamin na nakatutok sa buong skyline ng Maynila. Nakaayos ang buhok, naglalagay na bahagyang lipstick, nang biglang kumatok. Pasok! Aniya, ang kanyang boses ay kalmado at may otoridad. Ngunit may kasamang init. Pumasok si Kendra, bahagyang nerbyoso, ngunit may kinang sa mga mata. Payat, may matamis na ngiti, at mabilis matuto. Sa mga sumunod na buwan, naging anino si Kendra ni Victoria. Dinala siya ni Victoria sa mga high-profile meetings. Tinuro ang intricacies ng negosyo. Ipinakilala sa mga mahahalagang tao. Kendra, sabi ni Victoria isang hapon, habang naglalakad sila sa isang pasilyo na may lunti ang halaman, patungo sa isang cocktail event. Tandaan mo, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa relasyon, integridad at pagtitiwala. Ito yung pundasyon ng lahat ng ating ginagawa. Naiintindihan ko po, Ma'am Victoria, sagot ni Kendra. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Victoria. Tila sinisipsip ang bawat salita. Salamat po sa lahat ah. Wala po akong ibang natutunan, kundi dahil sa inyo. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Victoria. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang nagtiwala kay Kendra. Madalas ay magkasama sila sa mga tanghalian. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay, mga pangarap, at maging mga pinakapribadong sandali. Ipinakilala pa ni Victoria si Kendra kay Dominic, ang kanyang asawa. Nakasama niya sa pagtatag ng Imperial Group. Dominic, ito si Kendra, sabi ni Victoria isang gabi sa kanilang mansyon, habang naghahanda sila para sa isang charity gala. Ang aking right-hand woman, at ngayon halos kapatid na rin. Ngumiti si Dominic, isang mainit na ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang matatalim na tampok. Ikinagagalak ko makilala ka, Kendra. Madalas ka nang naikaikwento ni Victoria. Malaki ang tiwala niya sa'yo. Salamat po, Sir Dominic, sagot ni Kendra, bahagyang namula. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Victoria. Ngunit sa likod ng matamis na ngiti at mapagkumbabang asal ni Kendra, nagkukubli ang isang madilim na ambisyon. Habang inaalagaan siya ni Victoria, lihim na nag-aaral si Kendra. Hindi lang ang mga proseso ng kumpanya ang kanyang pinag-aaralan, kundi maging ang mga kahinaan ng bawat isa sa buhay ni Victoria. Lalo na ang kanyang asawang si Dominic. Nakita niya ang isang opportunity sa pagitan ng kanilang dynamics bilang mag-asawa. Si Victoria na laging nangunguna at matagumpay ay minsan nangingibabaw kay Dominic, na tila ba nawawala ng espasyo sa ilalim ng napakalinaw na ilaw ng kanyang asawa. Sinimulan ni Kendra ang kanyang planong ahas ng may pino at mapanlinlang na pamamaraan. Sa mga pagkakataong magkasama sila ni Dominic, madalas ay magsasabi siya ng mga bagay na tila nagpapahiwatig ng pag-aalala para kay Dominic. Ngunit ang tunay na layunin, lasunin ang kanyang isip. Isang hapon pagkatapos ng isang mahabang board meeting kung saan si Victoria ang dominanteng boses, nakasalubong ni Kendra si Dominic sa hallway. Nakasandal si Dominic sa dingding, bahagyang namumutla at tila pagod. Sir Dominic, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Kendra,
Ang kaniyang boses ay puno ng pag-alala, ngunit may bahid ng pagmamanipula. Bumuntong hininga si Dominic. Ayos lang, Kendra. Mahirap lang ang meeting kanina. Ang daming pressure eh. Naintindihan ko po. Aniya, bahagyang hinaplos ang braso ni Dominic. Isang kilos na tila inosente, ngunit may dulot ng malalim na kahulugan. Si Ma'am Victoria po kasi, napakatalino. Minsan parang nalilimutan na niya na may iba pa sa silid. Lalo na kayo, na kailangan din pakinggan. Kayo po ang pundasyon ng kumpanyang ito. Nagulat si Dominic sa sinabi ni Kendra. Hindi niya ito kailanman narinig mula sa iba. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Kendra. Wala naman po. Pilit siyang ngumiti. Pero minsan po kasi sa mga meeting, napapansin ko po na parang masyado siyang dominant. Napakagaling niya po, walang duda. Pero hindi na po masyadong napapakinggan ang mga idea niyo. Para po bang wala na kayong halaga bilang lalaki sa mata niya, sa loob ng kumpanya at siguro pati na rin sa labas. Nagulantang si Dominic. Hindi niya to direktang naramdaman noon. Ngunit ngayon na may nagbigay ng boses sa kanyang internal na kawalan ng kapanatagan, unti-unti siyang nagsimulang magtanim ng pagdududa sa isip niya. Ang mga salita ni Kendra ay unti-unting lumalatay sa kanyang ego. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na pinukaw ni Kendra ang insecure ni Dominic. Bubulungan niya ito ng mga papuri sa kanyang mga ideya na hindi napapansin ni Victoria o maglalabas ng kunwaring panghihinayang na hindi raw lubos na nakikita ni Victoria ang kanyang tunay na halaga. Napansin ko po na ang idea niyo tungkol sa bagong marketing strategy ay mas maganda, Sir Dominic. Sabi ni Kendra, pagkatapos ng isa pang pulong kung saan pinili ni Victoria ang sarili niyang strategy. Mas moderno, mas matapang. Sayang, hindi nakita ni Ma'am Victoria. Sa tingin mo rin? Tanong ni Dominic. Ang kanyang boses ay tila uhaw sa pagkilala. Opo naman, kayo po ang visionary ng kumpanyang to. Sagot ni Kendra. Ang kanyang mga mata ay sumikat sa kanya. Sa tingin ko po, kailangan nyo ng isang tao na susuporta sa inyo, na maniniwala sa inyong mga ideya. Hindi isang taong laging nakapangingibabaw. Ang mga salita ni Kendra ay mas matamis na lason na unti-unting gumapang sa sistema ni Dominic. Ang kanyang paghanga kay Victoria ay unti-unting napalitan ng pait, pagdududa at isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Habang abala si Victoria sa pagpapalago ng Imperial Group, hindi niya napansin ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid ay bumubuo ng isang balangkas na magpapabagsak sa kanya. Ang init sa pagitan nila ni Dominic ay unti-unting lumamig at sa bawat pagdaan ng araw, lalo siyang naging abala sa kanyang mga proyekto. Hindi napansin ang lumalaking lamat sa kanyang personal na buhay. Dumating ang araw na hindi kailanman naisip ni Victoria na darating. Ang Imperial Group ay nasa rurok ng tagumpay. Isang regular na board meeting yon, nagaganapin sa malaking conference room, kung saan ang mesa ay gawa sa mamahaling kahoy at ang mga upuan ay gawa sa pinakapiling leather. Nakaupo si Victoria sa ulo ng mesa, kalmado at may kumpiyansa. Nasa kanyang kaliwa si Dominic at sa kanyang kanan, si Kendra. Ang oras sa silid ay tila normal, tila isang araw lang sa opisina. Magandang umaga sa lahat. Panimula ni Victoria, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Tatalakayin natin ang ating fourth quarter projections at ang bagong partnership deal sa Luminous Corp. Ngunit habang nagsisimula siyang magsalita, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa silid. Ang mga board members ay nagtinginan, tila may lihim na pinag-uusapan. Naramdaman ni Victoria ang pagtaas ng kanyang balahibo. Nagkaroon ng hindi kanais-nais na pakiramdam sa kanyang tiyan. Mayroon pa ba tayong iba pang agenda, Mr. C? Tanong ni Victoria sa isa sa mga matagal ng miyembro ng board. Bahagyang umubo si Mr. C.
Sa katunayan, Miss Victoria, mayroon isang emergency motion ang inihain. Nagulat si Victoria. Wala siyang alam tungkol dito. Emergency motion? Tungkol saan? Tumayo si Dominic. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay blanko. At walang anumang bakas ng init o pagmamahal na dating nakita ni Victoria. Ang pagtibok ng puso ni Victoria ay bumilis. Victoria, sabi ni Dominic. Ang kanyang boses ay malamig at formal. May isang motion na magtalaga ng bagong CEO para sa Imperial Group. Naniniwala ang board na kailangan ng bagong pamumuno para maihatid ang kumpanya sa susunod na antas ng tagumpay. Naglakbay ang paningin ni Victoria sa board members. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may awa. Ang iba, umiwas ng tingin. Ngunit ang karamihan ay may matigas na expression. Hindi niya kailanman inakala na ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay magagawa to sa kanya. Pero bakit? Tanong ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtataka. Ako ang nagtatag ng kumpanyang to. Ako ang nagpalago nito. Ano ang basihan ng motion na to? Ang desisyon base sa pag-aaral ng mga operasyon at sa direksyon ng kumpanya. Paliwanag ni Dominic. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kendra na ngayon ay nakangiti ng bahagya. Naniniwala kami na masyado ka nang naging dominante. Kailangan natin ng sariwang pananaw. Doon, sa harap ng lahat, naganap ang pinakamalaking pagtataksil sa buhay ni Victoria. Nang dumating ang botohan, isa-isa silang bumoto. Ang bawat oo ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. At nang dumating ang pagkakataon ni Dominic, ang taong kanyang pinakasalan at pinagkatiwalaan, ang kanyang boses ay malinaw at matigas. Oo, sabi ni Dominic. Sa sandaling yun, gumuho ang mundo ni Victoria. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-ibig, lahat ay nawasak. Nagulat siya nang matuklasan niya ang kasunduan sa likod ng kanyang likod. At para malinaw ang lahat, dagdag ni Dominic, tumayo at lumapit kay Kendra. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang bagong CEO ng Imperial Group ay si Kendra. Ang hininga ni Victoria ay tila nahirapan. Si Kendra, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ang kanyang itinuring na kapatid. Nandun lang si Kendra, nakangiti. Ang ngiting yun na noon ay inakala ni Victoria na matamis. Ngayon ay mukhang demonyo. At bukod pa rito, patuloy ni Dominic, ang kanyang tinig ay malamig at hindi nagbabago. Inilabas ko na rin si Victoria sa ating mansyon. Hindi na siya bahagi ng ating buhay. Naglakad si Kendra palapit kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay at panunuya. Yumukod siya at bumulong sa tenga ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Don't worry, Victoria. I'll take good care of your company and your husband. Tumalikod si Kendra at kasama ni Dominic, sila ay umalis ng silid. Iniwan si Victoria na nag-iisa, durog at nawalan ng lahat ng kanyang pinaghirapan at pinakamamahal. Ang galit ay unti-unting pumalit sa kanyang pighati. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya umiyak sa harapan nila. Sa halip, tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi luhang pagkawala, kundi luhang paghihiganti. Ang unang ilang linggong pagtatapos ng pagpapatalsik ay isang malalim na hukay ng pighati at kawalan. Nagising si Victoria sa isang maliit na apartment na pagmamay-ari ng isa sa kanyang matatalik na kaibigan. Si Aling Nena, ang dating tagapamahala ng kanilang mansyon na tumangging iwan si Victoria. Hindi ito mansyon, malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Ngunit puno ito ng pagmamahal at pag-unawa. Victoria, kumain ka na, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng awa at pag-alala. Hindi ka pa kumakain ng maayos mula nang mangyari yon.
Umiling si Victoria. Ang pagkain ay walang lasa para sa kanya. Ang kanyang isip ay puno ng nagbabagang larawan ni Kendra at Dominic, ang kanilang pagtataksil. Paano siya nagawang pagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Paano nila nagawa sa akin to, Aling Nena? Tanong ni Victoria, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng itinatag ko, ang pagmamahalan namin ni Dominic. Hinaplos ni Aling Nena ang kanyang likod. Hindi ko alam, Iha, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi mo deserve ito. At sa totoo lang, ang masama ay hindi nananalo sa huli. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagtanim ng maliit na binhi ng pag-asa sa puso ni Victoria. Isang araw, habang nakatitig sa kawalan, isang idea ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya tatapusin ang kanyang buhay. Lulubog siya at lilitaw na mas matatag. Aling Nena, aniya, pumayo ng matuwid. Huwag ka mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ginamit ni Victoria ang kanyang natitirang resources, ang kanyang personal na ipon na hindi pa naisasama sa Imperial Group, at ang kanyang malawak na network ng mga koneksyon na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga tapat na supplier at big-time clients na kanyang nakatrabaho sa nakaraan. Ang unang taong kanyang tinawagan ay si Mr. De La Cruz, isang matagal ng supplier ng raw materials na pinagkakatiwalaan niya. Mr. De La Cruz, si Victoria to. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pighati. Victoria! Diyos ko, kamusta ka? Tanong ni Mr. De La Cruz. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Narinig ko ang nangyari. Labis ako nalungkot. Ang Imperial Group ay hindi na tulad ng dati. Salamat sa pag-alala mo. Pero hindi ako tumatawag para magpaawa. Tumatawag ako para humingi ng tulong mo. Nagtatayo ako ng bago kong kumpanya, ang V-Empire. Wala akong kapital na kasing laki ng Imperial Group. Pero mayroon akong pangako ng integridad at dedikasyon. Handa ka bang sumama sa akin? Walang pag-aatubiling sumagot si Mr. De La Cruz. Victoria, sa'yo ako nagtitiwala, hindi sa kumpanya. Ikaw ang nagpatibay ng aming relasyon. Hindi ako magdadalawang isip. Sasama ako sa'yo, ano man ang mangyari. Isa-isang tumugon ang mga kliyente at supplier na pinagkakatiwalaan ni Victoria. Naalala pa nila ang kanyang profesionalismo, ang kanyang pagiging patas at ang kanyang matatag na paninindigan sa kalidad. Hindi ito nagtagal. Unti-unting lumipat ang lahat sa V-Empire. Victoria, ang mga kliyente ng Imperial Group ay nagtatanong kung bakit sila dapat manatili sa kanila. Sabi ni Mr. De La Cruz sa isang meeting sa isang maliit na opisina na inupahan ni Victoria. Ang desisyon nilang alisin ka ay malaking pagkakamali. Hayaan mo silang magtaka. Sagot ni Victoria nang umingiti. Sa huli, ang kalidad at serbisyong magsasalita. Kailangan natin patunayan na ang V-Empire ay may kakayahang higitan ng Imperial Group. Habang mas lalong naging maningning si Victoria, ang kanyang V-Empire ay unti-unting lumalago. Ang Imperial Group naman ay unti-unting bumabagsak sa ilalim ng maling pamamalakad ni Kendra. Si Kendra, na sanay sa luho at walang gaanong alam sa tunay na operasyon ng kumpanya, ay nagpatupad ng mga desisyon na puro personal na interes ang iniisip. Kailangan natin ng bagong campaign, Dominic! Sigaw ni Kendra isang araw sa kanyang bago, mas malaking opisina sa Imperial Group. Pininturahan niya ito ng mga mas matingkad na kulay at binilhan ng mga mamahaling dekorasyon. Isang malaking event! May mga celebrity! Gusto kong makita ng lahat na ako ang boss! Pero Kendra, ang budget natin medyo limited. Pag-alala ni Dominic, na ngayon ay nagsisimula ng makita ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Hindi natin to kakayanin sa kasalukuyan nating kita. Anong limitado?
Sagot ni Kendra, ang kanyang boses ay matalim. Kikita tayo! Ako ang CEO ngayon. Gumawa ka ng paraan, Dominic! Hindi ko maintindihan kung bakit nag-aalala ka. Para sa Imperial Group to, hindi ba? Ang mga proyekto ni Kendra ay puno ng extravaganza. Walang habas na paggastos sa mga marketing campaigns na walang konkretong ROI at pagpapabaya sa mga importanteng operasyon at sa kapakanan ng mga empleyado. Ang mga lumang empleyado na tapat kay Victoria ay unti-unting umalis. Napalitan ng mga bagong tauhan na mas madaling manipulahin ni Kendra. Miss Kendra, ang ating production department ay nagrereklamo sa kakulangan ng pondo para sa maintenance. Ulat ng isang manager na halata ang pag-alala. Huwag mo akong abalahin sa mga ganyang maliliit na bagay, sigaw ni Kendra. Mas mahalaga ang aking personal branding. Hindi ba? May bago tayong photoshoot. Para sa isang magazine? Ang mga supplier na hindi sumama kay Victoria ay nagsimulang magreklamo sa hindi pagbabayad ng Imperial Group. Ang kalidad ng produkto ay bumaba at ang mga natitirang kliyente ay nagsisimulang maglipat ng kanilang loyalty. Si Dominic ay nagtatago na lamang sa kanyang opisina. Tahimik na pinagmamasdan ang pagguho ng kumpanyang pinaghirapan niya kasama si Victoria. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng pagsisisi. Ang gulo sa Imperial Group ay hindi na kayang itago. Ang mga pagkalugi ay naglalabasan sa mga financial reports at ang mga empleyado nagsisimula na magreklamo sa delayed salaries. Ang dating katingkad na Imperial Group ay nagiging anino na lamang ng kanilang dating pagkatao. Ang mga pader ay tila hindi na pinapansin. Ang mga pasilyo ay tila mas tahimik. Ang dating sigla, napalitan ng isang malalim na pagkabahala. Kendra, kailangan natin mag-isip ng solusyon, sabi ni Dominic isang gabi, habang nakaupo sila sa salas ng mansyon na dating puno ng alaala ni Victoria. Ang bahay ay tila mas malaki ngayon, mas malamig at walang buhay. Malapit na tayo mabankrupt. Ang mga utang natin napakalaki na. Sa puntong to, lumabas ang tunay na kulay ni Kendra. Hindi siya sumagot ng may pag-alala. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. Ikaw ang may kasalanan dito, Dominic! Sigaw ni Kendra, tumayo at naglakad-lakad ng balisa. Ikaw ang nagsabi na ako ang magiging CEO. Ikaw ang pumahik sa aking mga plano. Kung hindi ka lang sana ganun kahina, hindi sana tayo aabot sa ganito. Nagulat si Dominic sa kanyang sinabi. Ako? Ako may kasalanan? Ikaw ang nagpalabas sa akin na masyado raw dominante si Victoria. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to. At ano naman ngayon? Ngumiti si Kendra ng mapait. Sa tingin mo, magtatagal ba ako sa isang lugmok na kumpanya? Hindi ako magpapahamak para sa isang tauhan na tulad mo. At pati na rin ang kumpanyang to. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maghanap ng bagong target na mayaman si Kendra. Sinubukan niyang lumapit sa mga dating kliyente ng Imperial Group, sa mga high-profile businessmen at sa mga bagong investors. Ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ang balita sa buong industriya tungkol sa kanyang panloloko, sa kanyang kawalang kakayahan at sa kanyang pagtataksil. Kendra, pasensya na, pero hindi kami interesado sa iyong proposal. Nabalitaan na namin ang nangyari sa Imperial Group. Hindi kami maglalagay ng pondo sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Pero, paalam Kendra, at ibinaba ang telepono. Sa bawat pinto na kanyang kinakatok, sarado ang lahat. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng panganib at pagtataksil. Ang dating matamis na ngiti at mapagkumbabang asal ni Kendra ay napalitan ng pagkabigo at galit. Naglalakad-lakad siya sa mga mamahaling mall, ngunit ang dating kasiyahan sa paggastos, napalitan ng isang pakiramdam ng kawalan. Nawalan siya ng kapangyarihan, nawalan siya ng karangyaan, at higit sa lahat, nawalan siya ng respeto. Habang si Kendra ay nalulugmok sa kanyang pagbagsak, si Dominic naman ay nagdusa sa kanyang sariling impyerno. Araw-araw ang kanyang konsensya ay kinakain ng pagsisisi. Nakita niya kung paano bumangon si Victoria, kung paano lumago ang V-Empire.
Nakita niya ang tunay na halaga ng integridad at katapatan. Nakikita niya ngayon ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kahinaan sa pagpapaakit sa matamis na laso ni Kendra, ang kanyang dating matalas na kaisipan, napalitan ng malalim na pagkabigo sa sarili. Madalas, sisilip siya sa bintana, tinitingnan ang dating skyline ng Maynila. Iniisip kung nasa na si Victoria. Ang kumpanya nila ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang kanilang mansyon ay nakasanla at ang kanilang dating pagmamahal ay isang malalim na sugat na hindi na maghihilom pa. Ang dating makapangyarihang mag-asawa ay nawala na. Ang natitira na lang, ang dalawang anino. Isa na puno ng pagkamuhi at isa naman na puno ng pagsisisi. Ang simoy ng hangin sa Maynila ay tila may dalang mensahe ng pagbabago. Isang araw, kumalat ang balita tungkol sa isang malaking auction ng mga forfeited properties ng mga negosyong nalugi. Kasama sa listahan ng mansyon na dating pagmamay-ari ni Victoria at Dominic at ang buong Imperial Group. Ito ang pagkakataon ni Victoria. Nakaayos si Victoria, ang kanyang buhok ay nakapusod at siya ay nakasuot ng isang simpleng itim na gown. Ngunit ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Pumasok siya sa auction hall na puno ng mga negosyante at mga mapanuring tingin. Sa isang sulok, nakita niya sina Dominic at Kendra. Halos hindi niya sila makilala. Si Dominic ay pumayat. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay walang kinang. Si Kendra naman, na dating laging nakaayos, ngayon ay balisa. Ang kanyang mamahaling damit ay tila luma sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Naglakad si Victoria ng diretsyo, walang pakialam sa kanilang presensya. Nagsimula ang auction. Isa-isang ipinagbibili ang mga ari-arian ng Imperial Group. Binili ni Victoria ang ilan sa mga lumang assets na mahalaga sa sentimental na halaga. Ang ilan mahalaga sa kanyang diskarte sa negosyo. Ngunit ang tunay na layunin ni Victoria ay isa lamang, ang mansyon. Susunod, ang mansyon sa Forbes Park na dating pagmamay-ari ng Imperial Group, anunsyo ng auctioneer. Simulan natin sa 70 milyong piso. Nagtaas ng kamay ang ilang bidder. Ngunit sa tuwing tataas ang bid, laging may mas mataas na bid si Victoria. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Kendra. Si Dominic ay tahimik lang. Nakatuon ang tingin kay Victoria, tila hindi makapaniwala. 150 milyong piso. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Nagulat ang lahat. Ang iba pang bidder ay umatras. Ang presyo ay napakataas na para sa kanila. Ang auctioneer ay naghintay. Walang nagtaas ng bid. Sold! Sa babaeng may itim na gown! Anunsyo ng auctioneer. Sa sandaling yon, isang malaking ngiti ang lumabas sa labi ni Victoria. Muli siyang naging may-ari ng kanyang mansyon. Lumapit si Kendra sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi. Paano mo nagawa to? Wala kang karapatan! Sigaw ni Kendra. Karapatan? Tanong ni Victoria, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pino. Sa huli, ang katotohanan at hustisya ang mananaig, Kendra. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay babalik sa akin. Lumapit si Victoria kay Kendra. Mula sa kanyang maliit na purse, inilabas niya ang isang eleganteng salamin na ang handle ay gawa sa mamahaling pilak. Iniabot niya ito kay Kendra. Kendra, aniya, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Tingnan mong sarili mo. Ang ganda ng damit mo. Pero bakit parang hindi ka pa rin mukhang panalo? Tumingin si Kendra sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at bighati. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita niya ang isang babae na nawalan ng lahat. Hindi dahil sa kawalan ng kayamanan, kundi dahil sa kawalan ng integridad at pagkatao. Lumakad si Victoria palayo habang naglalakad siya.
Hinarap niya si Dominic. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Dominic, nakita niya ang malalim na pagsisisi. Ang pagkawalan ng kanyang pagmamataas at ang isang malalim na paumanhin na hindi kayang sabihin ng mga salita. Ngunit huli ng lahat, ang sugat na kanyang idinulot ay malalim na. At ang puso ni Victoria, natutunan ng maging matatag at matuto sa sakit. Si Victoria, ang tunay na reyna, ay lumakad papalabas ng auction hall. Ang kanyang ulo ay nakataas. Sa kanyang likuran, iniwan niya ang dalawang figura na sinira ang kanilang sariling buhay sa kanilang pagtataksil at kasakiman. Ang V-Empire ay naging simbolo ng resilience, ng pagbangon mula sa abo, at ng tagumpay ng integridad laban sa panluloko. Ang kanyang kwento ay hindi lang kwento ng paghiganti, kundi kwento ng pagpapatawad sa sarili at ang pagtuklas ng tunay na kapangyarihan na nasa loob niya. Ang kapangyarihan ng isang babae na hindi nagpapatalo. Gaano man kahirap ang hamon. Ang kaniyang pamana ay hindi lamang yaman, kundi ang inspirasyon sa bawat isa na ang pinakamalaking tagumpay ay ang manatiling tapat sa iyong sarili, anuman na mangyari. Matapos ang iskandalo, pinili ni Victoria na mag-focus sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay naging mas matatag at proud sa kanilang ina. Si Dominic naman ay naiwang mag-isa, habang si Kendra ay tuluyang nawala sa eksena. Isang mistress na naiwan sa kangkungan habang ang legal na asawa ay mas nagniningning kaysa dati. At diyan nagtatapos ang kwento ng isang asawang piniling lumaban ng may dignidad at ng isang kabit na sa huli ay naiwan ng sarili niyang ilusyon. Minsan, hindi kailangang gumanti para manalo. Minsan, sapat nang manatiling totoo sa sarili at sa pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong opinyon, at mag-subscribe sa Ever After Tales para sa mas marami pang kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga aral na tatatak sa puso. Hanggang sa susunod na kwento, kung saan muling mapapatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi basta sumusuko. This is Ever After Tales, where every ending has a lesson. Thank you.